Praise God. Si Pastor Sonny ang padala ng message pero wala siya. Brown out daw sa kanila, tinext ako. Kanyang message dito, para hindi naman sayang na binigay niya ang kanyang teksto o sa kanyang tema. Okay, John 14:27. I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give isn't like the peace the world gives. So don't be troubled or afraid. Alam ng Panginoon na sa gitna ng kabagabaga ng kanyang mga alagad, although yan ay celebration ng Passover, preparation para i-celebrate ang Passover, pero hindi lungkot yun kasi Passover means redemption. Ilampasan ka ng death, angel of death. Malaya ka na hindi maabot ng kamatayan. So you must be at peace with God. Dapat doon, payapa ka. No? Sabi niya, I'm leaving you with give peace of mind. So sa gitna ng kabagabagan na dumarating, tulad ngayong pandemya, at may bagyo pa, nakikinig ako ng news kanina, wala kang marinig sa tao kundi complain, wala na raw sila makain, bagyo pa. Ito naman ay dapat parating mo. Pero siguro kahabagan sila ng mga nanonood. Hindi natin alam kung anong pake niya. Ganyan ang mga Israel nung pinangungunahan ni Moises sa wilderness for 40 years. Wala kang marinig kundi ang wala sila makain, wala mainom, mga ganong daing pangangailangan. Kaya hindi sila mapayapa kasi pag inunahan mo ng complain, hindi na magdi-rest ang kapayapaan. Peace will not rest in your heart. Dahil ang nangingibabaw, complain. Ang nangingibabaw, sa focus niya ay yung pangangailangan. Yung nakikita niya sa paligid. O bakit tayo binigyan ng Panginoon ng bagyo? At pumasok si Ambo, unexpected yan. Naging super typhoon pa. Buti nga, in-spare ng Metro Manila. Dito pa lang, mga pumipila pa lang doon sa Rodriguez. Hindi pa tapos, ilang araw na yon. Wala pang natatanggap. Sa Makati, walang complain, pero meron ding iba na hindi nabibigyan, pero only in the Philippines na ang Makati ay hindi napipila. I mean, yung benepisyohan. Kaya panatag ka dapat. Huwag ka nang tumingin sa gobyerno kung may tatanggap ikaw hindi. Si Sister Rita may pinadala, pinoward sa akin ng message ng Pastor Flores. Yun sa Kalamba na may ministerial yan Ngayon, maganda naman yung offer pero walang katiyakan. Na-discern ko yan. Hindi ko sinagot, hindi ko rin na-contact, pero kay Sister Rita pina-forward yun. Para makakuha ng tulong, ayuda sa DSWD. Ano na yun kung kay Pastor Grepo Belica, Commissioner ng Anti-Graft, ay kinausap si Secretary Bello ng DOLE para mabigyan ng mga pastor. Ko kay Pastor Alvin, kung nakakuha siya, naka-avail siya, pero hindi ako interested sa gano'n. With exemption sa iba sa inyo, kung gusto nyo i-try, maging kanila Sister Rita na nag-forward sa kanya, aming kailangan, ay ibig sabihin pangalan mo, ganito, ganyan. Then, ipo-forward nila sa DSWD sa mga pastor lang ng NCR. Ayon sa nireport ni Secretary, ito ay para makita nyo yung balance view. Sabi ni Secretary Mariroque na tagapagsalita ng Pangulo, dahil bukas, modified general community quarantine. So may pagbabago. Ang isa dito ay hindi katulad ng enhanced, ACQ, ang modified ay wala nang tatanggapin. So dahil sa sinabi ni Secretary, yun daw ang policy ng interagency, kapag nadudong ka na, na-modified ka na, tapos na, kaya nga pinamamadali, wise ang gobyerno, pinamamadali, last week. Kailan tapusin na. Kasi pagdating na 16, hindi na nila magagamit yun. Yun ang policy, yun ang patakaran Kaya nung tinanong ng Pangulo, sabi ay, wala tayong pera. Paano natin bibigyan yung additional 5 million na pamilya? So, ang strategy ay hanapin sa mga agency, government agencies, kung ano may savings sila, gamitin yun, makadagdag. Yun ang kanyang alternative. Pero, hindi siya nakakatiyak na tatanggap yung additional 5 million. Baka kalahati na lang, hindi na 8,000. Yung mga pastor, through that group, ayaw ko kung ano yung party list talaga, yung Kabayan Cup party list. Ba't mga pastor? So, ayaw ko pumila roon. Kasi may sinabi doon, pag na-qualify at requirements will follow. Yun, na-discern ko. Bakit hindi nila binigay yung requirements muna para kung makasunod dun sa requirements, lahat ay, okay, nakasunod ako rito, pastor, pwede ka rito. Na-comply natin yung requirements. Yun, mag-submit ka muna, and then, the requirements will follow. Kung hindi ka nakasunod sa requirements, ano yung impormasyon mo pinasa ron? Kakagamitin lang yan ng fundraising ng iba. Ito, may 5,000 kami mga pastor, nangangailangan ito ng tulong, makakarating kaya sa iyo yun. O yung organizer lang na ang daming racket na gano'n, daming racket na ganyan. Imbis na tingin nila, ano ba, nakatanggap ka ba, o meron bang ganyan? Hindi ka pa tiyak kasi requirements will follow. Sabihin na nila yung requirements. Sister Rita, yan ang aking position. Mayroon kong mag-text ng mahaba, hindi ko na kaya marami akong kabalahanan. Pero nabasa ko lahat. Kung a-appeal yun, okay yun, nakakapanatag ng loob sa iyo, hindi ako nakapanatag. Hindi napanatag ang kalooban ko dahil
Baka gamitin nila Pastor Flores lang yan eh. Ang PCEC, may pumasok na kisakay ng organisasyon, taga Marikina. Then hiningi sa akin ni Pastor Marivic sa Bicol, hiningihan sila ng gano'n, appeal. Pati SEC paper, mga gano'n, SEC. Yung mga ano natin, articles. Bakit pati ang articles of incorporation, kailangan nila yon? Racket yun. Hindi natuloy. Ilang linggo, stop. What does it mean? May anomalya. Ikaw ba gagawa ka at peace? Or gagawa ka ng hakbang na hindi ka at peace? That will determine your decision. Kaya sa panong ito, magkabila yan, may nag-o-offer, mayroon namang paasahin ka, pero kung nakapokus ka sa Panginoon, you are always at peace in your life. Yun ang pinangawakan ko. Okay? Ano man circumstansya, I'm at peace. Dahil gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayo titingin. He is our source of peace. Kasi yung peace, sa Hebrew ay shalom. God, nag-restart yung aking laptop, yung system. Nagagamitin yung laptop. Walang gagamitin ng cellphone. Okay, so, kung magdidesisyon ka, you must always be at peace with God. Not bothered, nababagabag, nawawala ng kapayapaan, direction, nawawala ng focus. Kaya pagabag yan na tinatawag. So, kailangan natin focus lang sa Panginoon. Kailangan nating sa Kanya lang tayo titingin. At ang kaparaan ng Panginoon, we have peace with God. Dahil nakapokus sa problema o pangangailangan. If you spend by your needs, you were by your o may pagkakamit, at least you have the means to connect, or have the means to associate yourselves. Pagkabag, hindi ka, nagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon mangyari sa atin, above all circumstances, we are all compact. Lahat na pwede niyang sakupin, every minute, but lahat ay musunod sa kanyang kalooban. Complete peace, shalom, lakakop ng shalom, kabuuan, hindi yung kulang-kulang para bang wala na magagawa. So na paggawin ang lahat ng karapat at for peace with do something. But do something na grip. You have no rest or talagang anxious, overwhelmed ka ng anxieties, expect the Lord and begin to interpret so that God's wisdom, direction, in every decision you take, siyang gagawa. Yun ang peace. Yung papasok ang peace because focus ka. Whose mind stayed on you, sabi sa Isaiah. Okay? Kapag nakafocus, we rest on the Lord, we experience everlasting peace through Christ Jesus only. Let's pray. Lord, salamat po sa sandaling ito. Kami ay nagtitiwala at kami ay dumudulog sa iyo. Anumang circumstances, we should be above our circumstances. We should be above all so that your peace may stay us. Let us focus sa iyo kapitan. At ito yung decision where when we are experiencing trouble or instability, walang focus, kapag kami ay at peace with you, that's the right time for us to seek your face at hindi ka na overwhelmed ng mga pag-focus on you, Lord. Want to see your sovereign will to be done in our lives. Kaya mga susunod na pananalangin, dudulog sa iyo sa iba-ibang bahagi ng papanalanginan o idudulog namin sa iyong mga kahilingan at pangangailangan. Panginoon, they will be at peace with you. Na kabagabagan, hindi maririnig ka, Lord, ng mga complaints, kundi positive ka and the negative things surrounding us will turn to be positive in favor with us. Lord, magpabor ang mga negatives na yan na nakikita namin sa kapaligiran because we have your peace. Raise our heart because of you. You are the peace and you are in control of every situation. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ay connect with you, with peace and joy, by the power of the Holy Spirit. Amen. Lord, hallelujah. Nagawa niyang salita, mag-pray, dapat
tayo ay loban na ng Panginoon ang kanyang kasagutan. Sagot ng Panginoon, right, hindi clear. Dalawa, tatlo ng agtipon sa kanyang pangalan. That's how effective to be with the presence of the Lord. Pagtas siya. Connect. Stay connected with the Lord sa oras. Then, make the peace that passes all understanding. Focus our eyes on Jesus. Hebrews 12:2, the author and finisher of our faith, looking at Jesus, leaving your focus on the Lord alone. Not on any excuses, not on any this or wala sa Panginoon tayo lamang nakatingin. Lord, sa pagwawakas namin ito, we stay focused on you. Ikaw lamang tinatawag kalangitan. Ibang pangalan noon. DC, Gabriel, Santo, hindi po kami. Walang bisa. Yan. At in the form of idolatry, lalo sa ng puso mo, may iba pang pangalan at tawag maliban. Salamat po. Tawarin ng mga bayan sa o sa mga maling pagnawa, pagluhod o pagtawag, mga radio station o television, GMA, ABS-CBN, langis sa iba pang pangalan sa iyo. Patawarin mo sila, Panginoon. Mga idol, kaya tumatag aming crisis dahil hindi may iba pang pangalan na tinatawag. We repent for our nation. Everyone focus sa iyo, Panginoon, that they are not at peace. Pati mga kababayan namin, pag na-interview ng media, lalong pumapag, lalong nagko-complain, humahaba tuloy ang kanilang pagdurusa. Tumawag sa pangalan pakumbaba. 2 Chronicles 7:14. Lord, may your hands stretch out upon each one of us. Continue, pray continuously, huwag baliwalain, huwag maritin ang panalangin ito kahit naman lang isang oras. Dahil ito nakasalang ang pagkilos, kami ay ikilos sa panalangin. Lord, we claim victory, we claim all the blessings you have in store for us. At alam ng Panginoon Kristo, we enjoy good health, strength, because of this we pray, Lord Jesus, in your precious name. Say, Amen. Amen.